The Mysterious Intern. Kabanata 71. Vice-Decano Manuel, Direktor Wang, Assistant Philip Zeng, at ang dalawang pinuno, pasensya na po dahil may biglaang nangyari sa ospital. Inasikaso ko na po at napaghintay ko kayo ng matagal. Lumapit si Brian Ye sa sasakyan na may bahid ng pagkakasala sa kanyang mukha at humingi ng paumanhin sa lahat. Sinabi lang ni Wensi Zhang para sa kanya na may kailangang gawin sa ospital, kaya siya nahuli. Noong panahong iyon, naghahanap lang si Wensi Zhang ng dahilan para ipaliwanag si Brian Ye, pero nagkatotoo ito. Talagang may biglaang nangyari kay Brian Ye. Isang bagay na nagpahuli sa kanya. Sa orihinal, tama ang pagkalkula ni Brian Ye sa oras at darating siya ng mas maaga, ngunit nang dumating siya sa ospital, nakatanggap siya ng tawag na lumala ang kondisyon ng isang pasyenteng na-admit sa ospital sa kanya. Hindi napigilan ni Brian Ye na magmadali. Tiningnan ng inpatient department ang pasyente, gumawa ng ilang paggamot, at pagkatapos ay nagmadali papunta rito. Mukhang abala talaga ang trabaho ni Dr. Ye, mas abala pa kaysa sa ating Direktor Julio Feng. Isang ngisi ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Assistant Philip Zeng. Dr. Ye, ito si Assistant Philip Zeng, at ito si Direktor Julio Feng. Mabilis na ipinakilala ni Wensi Zhang si Direktor Julio at Assistant Philip kay Brian Ye. Sa tatlo ni Vice-Decano Manuel at iba pa, medyo kakaunti ang kanyang naging ugnayan at pag-unawa kay Brian Ye, kaya siya ang unang nakabawi. Bagaman ang paglitaw ni Brian Ye ay bahagyang nagpatigil din sa kanyang isipan, nakaramdam siya ng pagkakasundo. Ang oras na nakita ko dati sa aking memorya ay medyo naiiba, ngunit walang espesyal na pakiramdam. Direktor Julio, hello Assistant Philip. Mabilis na binati ni Brian Ye ang dalawa na may ngiti sa kanyang mukha, at pagkatapos ay ipinaliwanag muli kay Direktor Julio at Assistant Philip, dahil may mga bagay-bagay noon, nagbakasyon ako ng ilang araw, kaya may ilang bagay na kailangan kong ipaliwanag ngayong umaga. Kaunti. Humiling ng ilang araw na bakasyon, bumalik ng maaga sa umaga para asikasuhin ang pasyente, si Dr. Ye ay talagang isang mabuting doktor na nagmamahal sa kanyang trabaho at nagsusumikap. Si Assistant Philip ay tunay na may bahid ng panunuya. Mahal ko ang aking trabaho at hindi ako nangangahas, ginagawa ko lang ang aking bahagi. Sa pakikinig sa halatang hindi magandang tono ni Philip Zeng, hindi mapigilan ni Brian Ye na bahagyang magulat. Kung tama ang pagkakaalala niya, dapat ba na magkita sila ni Assistant Philip sa unang pagkakataon ngayon? Hindi ko pa nagawang magkasala kay Assistant Philip Zeng dati. Bakit parang palagi siyang may opinyon tungkol sa kanya? Mula nang magkita kami, ang tono ng pananalita ay palaging nakakasakit. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang okasyon, pinigilan pa rin niya ang kanyang mga emosyon, ngunit naging malamig din ang kanyang mukha. Narinig ko na nag-leave si Dr. Ye para umuwi para mag-aral ng Ingles nitong mga nakaraang araw. Hindi ko alam kung gaano ka naging kagaling mag-aral ng Ingles. Hindi dapat magkaroon ng problema, tama. Pinigilan ni Direktor Julio si Assistant Philip Zeng na may gustong sabihin, at sinabi kay Brian Ye na may ngiti sa kanyang mukha. Okay lang ito, hindi dapat magkaroon ng problema. Sa pagdinig sa tanong ni Direktor Julio, biglang naging walang laman ang puso ni Brian Ye, at lumitaw ang isang hitsura ng pagkapahiya sa kanyang mukha. Hindi dapat magkaroon ng problema. Sa pagdinig sa hindi mapagpanggap na sagot ni Brian Ye, isang ngisi ang biglang lumitaw sa puso ni Philip Zeng. Sinulyapan niya si Vice-Decano Manuel, at isang panunuya ang sumilay sa kanyang mga mata. Kahit si Vice-Decano Manuel, na palaging may tiwala kay Brian Ye, ay hindi maiwasang maging medyo kinakabahan at nag-aalala kapag naririnig niya ang mga salita ni Brian Ye at tinitingnan ang ekspresyon ni Brian Ye. Ang kilos ni Brian Ye ay hindi nagsasalita ng Ingles. Bagaman alam niya na si Brian Ye ay nagtapos mula sa Oxford University Medical School at ang kanyang antas ng Ingles ay hindi dapat masama, muli, hindi pa niya nakitang nakikipag-usap si Brian Ye sa iba sa Ingles. Sa anong lawak ang antas ng Ingles ni Brian Ye, wala rin siyang ilalim. Ang isa pang punto ay, pagkatapos ng lahat, si Brian Ye ay hindi nag-major sa neurosurgery sa Oxford University. Ang 2 degree sa kanyang diploma ay orthopedics at oncology. Maganda iyan, ang pagsasalin ay isang napakahalagang gawain. Okay lang kayong mga kabataan, at hindi masama ang antas ng Ingles ninyo. Yung mga mas matatanda sa atin, yung Ingles na natutunan natin sa eskwelahan dati, matagal na nating naibalik sa mga guro. Ngayon, ang susunod na komunikasyon ay ganap na nakadepende sa pagsasalin ni Dr. Ye, haha. Hindi napigilan ng puso ni Direktor Julio na humigpit, at isang tingin ng pagkabigo ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay isang pinuno na nakasanayan ng makakita ng hangin at alon. Alam niya na ang bagay ay dumating sa oras na ito, kahit na gusto niyang palitan agad ang isang tao, huli na.
Kahit na kailangan mong harapin ito, kailangan mong maghintay upang tanggapin ang mga miyembro ng visiting exchange team mula sa Wellington Hospital at dalhin sila sa hotel upang manirahan. Ipinapakita niya ngayon ang hindi kasiyahan o iba pang negatibong emosyon, na makakaapekto lamang kay Brian Ye, magdadala ng presyon kay Brian Ye, magpapalala kay Brian Ye at magpapalala. Sa makatuwid, sa kabila ng tensyon at pagkabigo sa kanyang puso, ang kanyang mukha ay may nakaka-relax pa ring ngiti sa kanyang mukha ng sadya, inayos niya ang kapaligiran. Oo, Brian Ye, ngayon aasa kami sa iyo at kay Direktor Zhao. Naunawaan din ni Vice Decano Manuel ang kahulugan ni Direktor Julio, at ngumiti kay Brian Ye. Mangyaring makatiyak, ang dalawang pinuno, gagawin ko ang aking makakaya. Mabilis na ipinangako ni Brian Ye sa kanila ng seryoso. Haha, okay? Naniniwala ako sa iyong lakas, kahit na malapit na ang oras, umalis na tayo. Ngumiti si Vice Decano Manuel, at kasabay nito ay nagbigay ng utos sa driver sa harap. Gawin ang iyong makakaya. Ang paggawa ng iyong makakaya ay nangangailangan ng lakas. Kung wala kang lakas, paano kung subukan mo ang iyong makakaya? Ang kailangan makita ng mga pinuno ay tunay na lakas, hindi isang walang laman na pangako. Tiningnan ni Philip Zeng si Brian Ye na may seryosong tingin, at isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa orihinal, gusto niyang kutsain si Brian Ye ng direkta, ngunit nakita niya ang hitsura ni Vice Decano Manuel at Direktor Julio, lalo na ang kilos ni Direktor Julio, matalino niyang isinuko ang planong ito. Bilang katulong ni Direktor Julio, natural niyang mauunawaan ang mga intensyon ni Direktor Julio. Iyon lang, mula sa kanyang pananaw, ang diskarte ni Direktor Julio at Vice Decano Manuel ay walang kabuluhan. Kung hindi maganda ang lakas ni Brian Ye, paano siya makakapagpahinga? Sa paghusga sa pagganap ni Brian Ye ngayon, hindi na kailangan ang kanyang lakas. Sa kanyang puso, hinihintay niya si Brian Ye na makilala ang mga miyembro ng Wellington Expert Group sa loob ng ilang sandali, at naiisip pa niya na pagkatapos makita ang mga dayuhan sa loob ng ilang sandali, si Brian Ye ay nauutal sa Chinese English. Mukhang ito. Ano ang magagawa ng isang taong pansamantalang humihingi ng leave para mag-aral ng Ingles? Direkta pa nga siyang nagluksa para kay Vice Decano Manuel. Tiniyak ni Vice Decano Manuel kay Direktor Julio sa higit sa isang pagkakataon na makukumpleto ni Brian Ye ang gawain, at makukumpleto niya ang gawain ng maganda. Kung hindi niya makukumpleto ang gawain, magbibitiw siya sa lahat ng kanyang mga posisyon sa Beijing 3rd Hospital at pupunta sa Community Hospital sa ibaba. Pagkatapos ng 10 taon ng trabaho, nakagawa siya ng kapuri-pering serbisyo. Kawawang din Zhao, na nagtrabaho ng husto sa halos buong buhay niya sa North Suburb No. 3 hospital, sa wakas ay naging dean. Pagkalipas lamang ng ilang araw, tinanggal na naman siya. Hindi sulit ang pagbabayad ng malaking presyo para sa isang walang kwentang tao. Sa pag-iisip sa resume ni Vice Decano Manuel at ang malungkot na sitwasyon na maaaring harapin niya pagkatapos na tanggalin, hindi napigilan ni Philip Zeng na bumantong hininga sa loob. China International Airport. International Flight Pickup Channel, iyon ay, ang pasukan ng entry channel. Isang grupo ng mga reporter ang dumating sa paliparan ng maaga at kumuha ng paborebleng posisyon. Ang mga lances at maikling balabal sa kanilang mga balikat ay nakaturo sa harap. Sa unang tingin sa poster ng mga reporter na ito, naisip ng mga staff sa paliparan na may ilang international superstar na bibisita sa China ngayon, o anong uri ng mga politiko at celebrity mula sa aling bansa ang bumibisita sa China. Nagtanong pa rin ako ng pribado, kung may anumang mahalagang tao o malaking kaganapan na nangyayari ngayon, nang malaman ko na narito lamang ang mga reporter na ito dahil nagpadala ang Wellington Hospital sa United Kingdom ng visiting exchange team para bumisita. Halos isipin nila na baliw ang mga reporter na ito, at wala silang gagawin kung puno sila. Nagpadala ang Wellington Hospital ng exchange team para bumisita, ito ang unang pagkakataon na bumisita sa China. Ito ay talagang isang malaking kaganapan sa larangan ng medisina. Naiintindihan nila na may ilang medical media na nag-uulat nito. Ngunit ang mga Yanjing Daily, China Evening News, at iba pa, ay sumali sa kasiyahan. Isang pagbisita lamang mula sa isang medical exchange team. Sa totoo lang, nangangahulugan ito na ilang doktor ang dumating upang magpalitan ng mga pagbisita sa isang grupo, kaya kailangan nito ng napakalaking labanan. Nang sundan ni Brian Ye sina Vice Decano Manuel at ang iba pa sa exit passage ng arrival hall, natakot din sila sa hanay ng mga reporter. Vice Decano Manuel, bukod sa mga taga Wellington Hospital, mayroon bang ibang mahahalagang tao na bumibisita sa China ngayon?
Sa pagtingin sa siksik na mahahabang baril at maiikling canyon mula sa malayo, at sa panunood sa mga reporter na naghahanda ng kanilang mga kamay, hindi napigilan ni Brian Ye na tumingin kay Vice Decano Manuel sa tabi niya. Hindi ko maalala. Umiling si Vice Decano Manuel. Ngayon, pupunta siya para sunduin ang mga tao mula sa Wellington. Upang maiwasan ang mga aksidente, gumawa rin siya ng ilang paghahanda. Kahapon, sinadya niyang itanong ang tungkol sa status ng flight sa paliparan ngayon. Mayroon bang ibang mga dignitaryo na bumibisita sa China? Makakatagpo ba sila ng mga pagbabawal? Sa pagtingin sa mga reporter na sabik na nagpapakita ng kanilang mga kamay, hindi napigilan ni Vice Decano Manuel na makaramdam ng nag-aalalang tingin sa kanyang mga mata. Kung gayon ang mga reporter na ito. Tiningnan ni Brian Ye ang mga reporter ng may pagdududa. Kung hindi ako nagkakamali, narito ang lahat ng ito upang mag-ulat sa pagbisita ng Wellington Hospital Exchange Delegation. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Wen Zhang. Kahit ang mga kilay ni Direktor Julio ay sumimangot, at hindi niya inaasahan na ang mga media na ito ay gagawa ng gayong kalaking labanan. Hindi napigilan ni Philip Zeng na makaramdam ng isang pahiwatig ng lihim na kagalakan sa kanyang puso. Kung mas maraming reporter na ito, mas maraming tao ang makakakita kay Brian Ye na nagpapahiya sa kanyang sarili. Bukod dito, kung mas maraming tao, mas malaki ang presyon. Ang mas malaki. Sa proseso kanina, sa ilalim ng pamumuno ni Vice Decano Manuel, nag-usap sina Brian Ye at Direktor Julio ng ilang sandali, at pinag-usapan nila ang ilang mga problema sa medisina, pati na rin ang ilang mga problema sa mga doktor at pasyente sa ilalim ng kasalukuyang sistema ng medikal. Maghintay, hindi alam ni Brian Ye kung anong uri ng swerte ang napunta, at ang ilang magkakasunod na pananaw ay pinaburan at pinahalagahan ni Direktor Julio. Sa pagkakita kay Direktor Julio na parang mas nagugustuhan siya ng mga mata ni Brian Ye, lumakas at lumakas ang paninibugho ni Philip Zeng kay Brian Ye, at lalo siyang hindi natuwa kay Brian Ye. Sa kanyang puso, inaabangan niya ang paghihintay upang makita ang pangit na hitsura ni Brian Ye. Para sa mga tao sa Wellington Hospital. Hindi. Para sa mga taong iyon sa Wellington. Para sa malaking labanan. Ito ay masyadong pinalaki. Nagulat si Brian Ye, at isang may pag-aalinlangan na tingin ang lumitaw kaagad sa kanyang mukha. Para sa mga tao ng Wellington Hospital Visit Group, syempre, hindi sila magkakaroon ng gayong kalaking labanan. Natatakot ako na ang malaking bahagi sa kanila ay narito para sa iyo. Mapait na ngumiti si Wen Zhang. Narito na sila. Iyon si Direktor Julio. At Direktor Zhao. Iyon ang maalamat na si Dr. Brian Ye. Nang gusto pang sabihin ni Brian Ye, isa sa mga reporter na may matalas na mata ang nakakita sa kanila at nagpakawala ng isang bulalas ng direkta, at nagtipon sa paligid nila. Din Zhao, gusto kong itanong sa lahat ang mga tanong tungkol sa iyong desisyon sa pagkakataong ito. Nakita mo na ba ito? Bakit hindi ka pa tumutugon? Direktor Feng, nakita mo na ba ang mga pagdududa ng lahat? Tulad ni Din Zhao, naniniwala ka ba sa lakas ng Dr. Ye na ito? Dr. Ye, ano ang iyong iniisip sa mga komento ng lahat tungkol sa iyo ngayon? Sa tingin mo ba ay kwalipikado ka para sa gawaing pagsasali na ito? Bago nakabalik si Brian Ye sa kanyang katinoan, ang grupo ng mga reporter ay dumagsana na naghagis ng mga tanong sa isa't isa sa kanila. Lahat, mangyaring kumalma. Tungkol sa mga pagdududa at iba't ibang problema sa iyong isipan, tiyak na ipapaliwanag namin sa iyo sa ibang pagkakataon. Magdaraos kami ng isang espesyal na press conference, ngunit ngayon mangyaring huwag makialam sa aming trabaho. Ang expert team mula sa Wellington Hospital ay malapit nang dumating. Magiging napakabastos namin kung magmumukha kaming ganito. Desperadong hinaharangan ni Wen Zhang ang mga reporter na ito, sinusubukang hikayatin sila na kumalma pansamantala, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang mga sigaw at apela ay walang saysay. Tila hindi siya marinig ng mga reporter, kaya nagsusumikap pa rin sila. Ang lupa ay umakyat, desperadong nagtatanong sa isa't isa, at ang ilang mga reporter na may dalang kamera ay desperado ring pinipindot ang flash. Hanggang sa nagpakita ang mga staff ng seguridad ng paliparan upang gumawa ng mga sapilitang hakbang na nailigtas sina Vice Manuel, Brian Ye at iba pa na pinaliligiran nila. Ano ba talaga ang nangyayari? Sa sandaling ang mga reporter ay galit na nagtipon sa paligid, si Brian Ye ay nakapiring na. Ang mga kumikislap na flash na iyon ay nagdulot kay Brian Ye na makaramdam ng labis na hindi komportable, na nagdulot sa kanyang utak na mahulog sa isang maikling panahon ng kawalan. Sa kanyang estado, hanggang sa oras na ito, nang hikayatin ng mga staff sa paliparan ang mga reporter na umalis at pakalmayan sila sa paligid, bumalik siya sa kanyang katinoan at tumingin kay Wen Zhang na may labis na blanko na ekspresyon sa kanyang mukha.
Vice Decano Manuel at iba pa. Ang mga reporter na ito ay talagang dumating para sa pagbisita ng Wellington Hospital Exchange Delegation. Ano ang mga tanong na itinanong nila? Anong tanong ang inilabas? Ano ang hindi tumugon? Ano ang maaaring maging kwalipikado para sa gawaing pagsasali na ito? Bakit maraming reporter ang nagtatanong sa kanya? Bakit tila maraming tanong na itinatanong ng mga reporter na iyon ay may kaugnayan sa kanya? Gayon din, bakit tila may mga opinyon ang mga reporter sa kanya? Hindi pa ba niya nagawang magkasala sa mga reporter na ito? Sa pakiramdam na hindi kalayuan, pagkatapos hikayatin ng mga staff ng paliparan, ay pinagmamasdan pa rin ang panig na ito ng mabuti, o mas tumpak, pinagmamasdan ang mga tingin ng mga reporter ni Brian Ye, iniisip ito. Sa nakaraang magulong eksena, tinanong ng mga reporter ang bawat tanong at ang kanilang mga asal, naramdaman lamang ni Brian Ye na ang kanyang ulo ay puno ng mga problema, at silang lahat ay naguguluhan at nalilito. Anong nangyari? Talagang nagtatanong si Brian Ye kung anong nangyayari. Sa pagkakita kay Brian Ye na may naguguluhang tingin sa kanyang mukha, hindi napigilan ng mga mukha ng lahat na magpakita ng mga kakaibang tingin. Hindi mo ba alam kung anong nangyayari? Mag-install. Magpanggap lang. Paano mo hindi malalaman kung paano nangyayari ang gayong kalaking ingay sa mga araw na ito? Sa pagkakita sa ganap na inosente at natulirong hitsura ni Brian Ye, si Philip Zeng ay may nanunuya na ekspresyon sa kanyang mukha. Lahat, anong problema sa inyo? May makapagsabi ba sa akin kung ano ang nangyayari? Paano sila magiging ganito kabaliw? Sa pagkakita na walang sumagot, ngunit tiningnan lamang siya ng lahat na may kakaibang tingin, hindi napigilan ni Brian Ye na makaramdam na may mali, at lalo siyang naguluhan at nagtaka. Dr. Ye, hindi mo talaga alam. Sinulyapan ni Wen Zhang si Vice Decano Manuel, pagkatapos ay kay Brian Ye na mukhang nag-aalala, at nagtanong ng maingat. Siyempre hindi ko alam. Alam ko kung ano pa ang itatanong. Assistant Zhang, ano ang ibig mong sabihin doon? Pagkatapos magsalita ni Brian Ye nang hindi sinasadya, bigla niyang napagtanto ang isang bagay at itinoon ang kanyang mga mata kay Wen Zhang. Dr. Ye, ganito kasi, nitong mga araw na ito. Tiningnan ni Wen Zhang ang ekspresyon ni Brian Ye, at tila hindi ito peke. Pagkatapos niyang lumingon at maingat na tiningnan ang dalawang pinuno, sina Vice Decano Manuel at Direktor Julio, hindi niya natuklasan na mayroon silang anumang mga tagubilin. Ikinwento ko ng maikli kay Brian Ye kung ano ang nangyari nitong mga araw na ito. Pagkatapos makinig sa salaysay ni Wen Zhang, hindi napigilan ni Brian Ye na ganap na matigilan. Hindi niya naisip na maraming nangyari noong mga araw na humingi siya ng leave, at hindi man lang niya naisip na ang isang dahilan na basta-basta niyang ginawa ay magdudulot ng gayong kalaking kaguluhan. Bigla niyang naalala ang mga mapagmahal at bomb-abating tawag na natanggap niya sa mga araw na ito. Noong panahong iyon, narinig ko sila sa telepono na nagtatanong sa kanya ng may pag-aalala isa-isa kung mayroon siyang anumang gagawin, at sinabi sa kanya na huwag masyadong mag-stress. Noong panahong iyon, hindi niya binigyang pansin ito, at naisip na nag-aalala lang sila na siya ay gaganap bilang isang tagasalin. Masyadong malaki ang pressure, o dahil nakita ko siyang nagpahinga ng napakatagal, nag-aalala ako tungkol sa kung ano ang nangyari sa kanya, kaya tinawagan ko siya para batiin siya. Sa pag-iisip tungkol dito ngayon, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng iniisip niya, o sa madaling salita, hindi kasing simple ng iniisip nila. Dapat ay nag-aalala sila na magiging masama ang kanyang kalooban o masyadong maraming pressure pagkatapos makita ang mga ulat na ito. Dr. Ye, alam mo ba talaga ang nangyari nitong mga araw na ito? Sa pagkakita sa natulirong ekspresyon ni Brian Ye, hindi napigilan ni Direktor Julio na magtanong. Direktor Julio, hindi ko talaga alam. Bumalik si Brian Ye sa kanyang katinoan at ngumiti ng mapait. Sa mga araw na ito ay hindi pa siya online. Hindi pa man niya binubuksan ang kanyang cellphone para basahin ito. Tungkol naman sa mga pahayagan na iyon, imposible para sa kanya na mag-subscribe. Tungkol naman sa TV, mayroong ultra-high definition large screen TV sa lobby ng kanyang bahay, ngunit mula nang lumipat siya hanggang sa kasalukuyan, binuksan niya ang isa sa ilang beses. Ganap na nagpa-practice si Dr. Ye sa likod ng mga saradong pinto nitong mga araw na ito. Naging kakaiba ang hitsura sa mukha ni Direktor Julio. Ang pagpa-practice ng ganap sa likod ng mga saradong pinto ay nagpapakita na seryoso si Brian Ye sa bagay na ito, ngunit mula sa isa pang anggulo, ipinapakita rin nito na si Brian Ye ay walang gaanong tiwala sa kanyang sariling lakas. Naisip din ito ni Vice Decano Manuel, at naging kakaiba ang kanyang ekspresyon. Kahit ang ekspresyon ni Allison ay hindi napigilan na maging medyo kakaiba. Sa unang pagkakataon, may lumitaw na pagdududa sa kanyang puso. Hindi ba talaga maganda ang kasanayan ni Brian Ye sa Ingles? Oo.
Hindi gaanong nag-isip si Brian Ye. Tumango siya kaagad pagkarinig sa mga salita ni Direktor Julio. Bagaman hindi siya nag-aaral ng Ingles nitong mga araw na ito, talagang nagpa-practice siya sa likod ng mga saradong pinto. Sa pakikinig sa prangka at walang pagkukunwaring sagot ni Brian Ye, hindi napigilan ni Vice Decano Manuel at ng iba pa na bumantong hininga. Haha, ang batang ito na may apelyidong Ye ay talagang nagpa-practice sa likod ng mga saradong pinto nitong mga araw na ito, pansamantalang yakapin ang mga paa ni Buddha. Hindi napigilan ng puso ni Philip Zeng na maging masaya. Nagpa-practice sa likod ng mga saradong pinto, hindi ko man lang nabasa ang balita. Hindi ko man lang napansin ang gayong malaking balita tungkol sa aking sarili. Ipinapakita nito kung ano. Ipaliwanag kung gaano katindi ang kanyang puso. Ipaliwanag kung gaano kahirap ang kanyang Ingles. Sa puso ni Philip Zeng, natukoy na ang Ingles ni Brian Ye, at dapat itong kasing sama ng iniulat ng balita at media. Tungkol naman sa pagsusumikap ni Brian Ye nitong mga araw na ito. Iyon ay higit pa sa isang biro. Ang wika ng Ingles ay ang pinakatime-sensitive at accumulative, at hindi ito maaaring gawin sa loob ng ilang araw. Ano ang sapat para sa ilang araw? Sapat na para mag-solo ng 1,000 salita, o sapat na para mag-practice ng pagbigkas ng 3 pangungusap? Nagkatinginan sina Vice Decano Manuel at Wency Zhang, at may mapait na ngiti sa kanilang mga mata. Bigla nilang naalala na palagi nilang iniisip na si Brian Ye ay isang high-achieving student na nagtapos mula sa Oxford Medical School. Mayroon siyang mahusay na kaalaman sa propesyon at ang pinakamahusay. Ito ay angkop para sa pagsasali na ito, ngunit tila nakalimutan kung maunawaan at kumpirmahin kung gaano kahusay ang antas ng Ingles ni Brian Ye. Mabilis na lumubog ang puso ni Direktor Julio, at sinulyapan niya si Vice Decano Manuel ng masama, ngunit ngayon ay direktang ibinaba ni Vice Decano Manuel ang kanyang ulo, at hindi siya nang ahas na makipagkita sa kanyang mga mata. Umaasa ako na malulutas niya ang mga pangunahing problema sa komunikasyon. Alam din ni Direktor Julio na tapos na ang usapan, at walang saysay na magsabi pa. Sinulyapan niya si Brian Ye, bumantong hininga sa kanyang puso, at tahimik na umasa na ang Ingles ni Brian Ye ay hindi magiging masama na hindi man lang siya makapagsalita. Sa kasong iyon, talagang nakakahiya sa pagkakataong ito. Huwag sabihin na mamamatay si Ding Zhao Guojiang, marahil kahit ang direktor niya ay itatanim sa mga kamay ni Brian Ye. Lumabas na sila. Narito na ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital. Habang bumantong hininga si Direktor Julio sa kanyang puso at tahimik na nagdarasal na ang antas ng Ingles ni Brian Ye ay umabot sa pangunahing antas ng komunikasyon, isang nasasabik na sigaw ang biglang tumunog mula sa reporter sa harap. Parating na! Nagulat sina Vice Decano Manuel at Direktor Julio, at sabay nilang itinaas ang kanilang mga mata, na tumitingin sa exit passage sa harap. Sa exit aisle, isang linya ng iba't ibang kulay ng balat ang pinaghalo, mula itim hanggang kayumanggi at puti, pangunahing puti, ang mga lalaki na may iba't ibang taas ay nagtutulak ng kani-kanilang mga trolley box, at lumabas dito na may ngiti. Bagaman mayroon pa rin kaunting distansya, hindi ko pa rin makita ang kanilang mga tiyak na hitsura, at imposible na ganap na itugma ang mga ito sa mga larawan sa dating natanggap na impormasyon, ngunit sigurado ang lahat na ang mga taong ito ay talagang mga tao ng Wellington Hospital Visit Exchange Group. Ang susunod na hakbang ay depende sa iyong pagganap. Pagkatapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng bawat isa, sina Vice Decano Manuel at Direktor Julio ay huminga ng malalim halos sabay, at kasabay nito ay tumingin kay Brian Ye. Sa sandaling ito, naramdaman ng pareho sa kanila ang isang walang uliran na tensyon at kaseryosohan sa kanilang mga puso. Ang kinabukasan ni Brian Ye ay nahulog sa isang lalaki na hindi alam kung maaasahan ba siya. Hindi napigilan ng tingin ni Dr. Allison na sumulyap kay Brian Ye, at bahagyang nakakuyom ang kanyang maliliit na kamay. Parating na! Boy! Oras na para sa iyong show. Nahulog din ang tingin ni Philip Zeng sa katawan ni Brian Ye, isang tingin ng pananabik ay hindi mapigilan sa kanyang mga mata, at naramdaman niyang nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parating na! Ito ay isang mula o isang kabayo, at maaari kang lumabas ng palihim sa lalong madaling panahon. Ang mga reporter na iyon ay kasing excited ni Philip Zeng. Pagkatapos kumpirmahin na ang grupo ng mga tao ay talagang mga eksperto mula sa Wellington Hospital's Visiting Exchange Team, ang mga mata ng mga reporter ay mabilis na nakatuon sa katawan ni Brian Ye, at ang lahat ng kanilang mga sibat at baril ay nakadirekta kay Brian Ye. Ang matandang si Dean Carlos ba talaga ang nangunguna sa team dito? At si Simon Hua, narito rin ba ang taong ito? Hindi alam ni Brian Ye. Ilang tao na kasama niya, kabilang si Direktor Julio, at maging si Dr. Allison, ay itinaas na ang kanilang mga puso at pinagpawisan sila sa kanilang mga puso.
Hindi niya alam kung ano ang binibigyang pansin ng mga reporter. Ang puwersa ay nahulog na sa kanya, at ang lahat ng mahahabang baril at maiikling kanyon ay nakatutok na sa kanya ng mabilis. Nang marinig niya ang sigaw, lumingon din si Brian Ye at sinundan ang mga tingin ng lahat, na tumitingin sa grupo ng mga taong dahan-daang lumalabas sa exit passage sa harap. Hindi tulad ng mga tao sa tabi niya at ng mga reporter, ang kanyang paningin ay mas mahusay kaysa sa kanila. Pagkatapos sumulong ang Chang Shengju sa ikalawang antas, mas mahusay pa ang kanyang paningin. Halos kaagad pagkatapos lumingon, nakita niya ang hitsura ng mga taong iyon at nakilala ang pagkakakilanlan ng 2 taong naglalakad sa harap. Sa sandaling makilala ang mga taong ito, siya, ang taong dapat na pinakakinakabahan, ay hindi nagpakita ng kahit katiting na nerbiyos sa kanyang mukha, isang pahiwatig lamang ng sorpresa ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang 2 taong nakilala niya ay medyo mahalagang mga figure sa departamento ng neurosurgery ng Wellington Hospital. Hindi na kailangang sabihin pa, si Carlos, ang direktor ng neurosurgery, ay tiyak na maituturing na lubos na iginagalang na mga figure sa departamento ng neurosurgery ng Wellington Hospital. At si Brandon, na naglalakad sa tabi niya, ay isa ring nangungunang figure sa Wellington Neurosurgery at isa sa mga nangungunang eksperto sa neurosurgery sa mundo. Nang marinig niya na magpapadala ang Wellington Hospital ng isang tao upang bumisita, naisip niya na ang Wellington Hospital ay isang panandaliang pag-iisip o isang panandaliang pag-uusisa lamang, kaya gusto niyang tingnan ito. Ang tinatawag na Visit Exchange Group ay dapat magpadala ng kaunti. Isang malakas na doktor ang lumapit upang magsabi ng isang bagay, at pagkatapos ay nakipag-usap sa nilikha ni Dr. Allison tungkol sa ideya at pagkamalikhain ng papel na iyon, pati na rin ang ilang mga problema sa panahon ng operasyon. Hindi niya talaga inaasahan na personal na pupunta rito si Dean Carlos. Ang hindi niya inaasahan ay ang pagdating ni Dr. Wally. Sa panahon ng kanyang internship sa Wellington Hospital, nagkaroon ng pagkakataon si Brian Ye na makipag-ugnayan kay Dr. Bell at nasaksihan ang operasyon ni Dr. Bell sa kanyang sariling mga mata. Hindi may kakaila na siya ay talagang isang napakakakayahang tao, ngunit hindi nagustuhan ni Brian Ye. Dahil ang Simon Hua na ito ay palaging nagpapakita ng malakas na pagkiling at diskriminasyon laban sa China. Kung tungkol sa mga espesyalista sa neurosurgery sa Wellington Hospital, kung aling tao ang hindi malamang na pumunta sa China, iniisip ni Brian Ye na ang taong iyon ay tiyak na si Simon Hua. Ngunit ngayon, talagang lumitaw si Dr. Wally sa exchange group na ito. Lumitaw sa lupain ng Huaxia Kingdom. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit sila personal na pumunta? Ano ang kanilang layunin? Kung may mali, dapat may demonyo. Nang marinig kong biglang bumisita ang Wellington Hospital sa North Suburb No. 3 hospital, ang hindi mapakilang pakiramdam na lumabas muli sa puso ni Brian Ye, at sa pagkakataong ito ay lalo pang lumakas. Nagpupumilit siyang mag-isip tungkol sa iba't ibang posibleng dahilan sa kanyang isipan, ngunit ang kasalukuyang kilalang impormasyon ay masyadong limitado, at imposibleng isipin ito sa loob ng ilang sandali. Nagpapanggap na medyo kalmado. Gusto kong makita kung kaya mong maging kalmado kapag lumapit sila. Sa pagkakita sa hitsura sa mukha ni Brian Ye, wala man lang kahit katiting na gulat. Hindi napigilan ang hitsura sa mukha ni Philip Zeng na medyo magulat, ngunit kaagad, isang tingin ng panunuya ang lumitaw sa sulok ng kanyang mga mata. Ang mga reporter na nakatutok na ng kanilang kamera kay Brian Ye ay lahat ay may mga ngisi sa mga sulok ng kanilang mga bibig pagkatapos ng ilang sandali. Wala sa kanila ang nag-isip na talagang kalmado si Brian Ye, hindi talaga nagmamadali. Naramdaman nilang lahat na nai-turn over na nila ang lahat ng impormasyon tungkol kay Brian Ye nitong mga araw na ito, at nakuha na nila ang buong pagkatao ni Brian Ye. Nakita ko ito ng mas mahusay kaysa kay Brian Ye mismo. Naisip nilang lahat na nagpapanggap na kalmado si Brian Ye. Sa ilalim ng kanyang panlabas na katahimikan, dapat mayroong walang katapusang tensyon at panginginig na nakatago sa kanyang puso, at naramdaman nila na kung mas nagpapanggap na kalmado si Brian Ye, mas ipinaliwanag niya. Panloob na tensyon at nagkasala. Malapit nang dumating ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital. Pasayahin ninyo akong lahat. Huwag mawala ng kadena sa kritikal na sandali. Kapag naghintay kayo ng ilang sandali, siguraduhing ipakita ninyo sa akin ang bawat ekspresyon ng doktor na nagngangalang Ye. Kapag binaril mo ito, hindi mo dapat palampasin ang anumang magagandang larawan. Narinig mo ba? Nagsimulang maghintay ang mga pinuno ng mga reporter at inutusan ang mga nasasakupan sa likod nila na may dalang mga baril. Oo. Huwag kang mag-alala, boss, at ipangako ko na hindi niya palalampasan ang mga pimple sa kanyang mukha at ang mga wrinkles sa paligid ng kanyang mga mata. Ang mga reporter ay puno ng espiritu at tumugon ng may pusong espiritu ng pakikipaglaban.
Sila ay nakikipagbuno na at nakikipaglaban sa mga espiritu nang hindi sinasabi sa kanila. Sa isang kapaligiran ng parehong kaaway at ang kaaway, ang kanilang mga puso ay nasasakal din. Anong tono? Mahal na din Carlos, narito ba ang lahat ng mga reporter na kaibigan upang batiin kami? Habang papalapit ang distansya, nakita rin ng mga miyembro ng expert team ng Wellington Hospital, na naglalakad palabas ng exit passage, ang mga reporter, at nanlaki ang kanilang mga mata. Sa tingin ko dapat, si Dean Carlos, na may kulot na buhok, ay lumingon, tumingin sa likod niya, kinumpirma na walang ibang espesyal na karakter sa paligid, at nagkibit-balikat. Oh my God, ito ay masyadong pinalaki. Kailangan kong sabihin na talagang tinatanggap kami ng mga tao ng China. Ang ganitong uri ng eksena ay mas masigasig pa kaysa sa mga taga-Dongying. Ito ang naranasan ko. Ang pinakamainit na seremonya ng pagtanggap. Hindi napigilan ng isang doktor na magpakawala ng isang bulala sa kanyang mga mata. Narito kami upang turuan sila ng mga kasanayan sa medisina, hindi ba sila maaaring maging masigasig? Sumanghel si Dr. Wally ng malamig, at sinulyapan ang mga reporter na naghihintay, na may bahid ng kaiabangan sa kanyang mukha. Haha, hindi ba ang sinabi ni Dr. Wally? Tila sabik na sabik ang Huaxia Kingdom na hintayin ang aming patnubay. Isang batang doktor sa tabi niya ang tumawa haha. Haha. Ang iba pang mga doktor ay tumawa ng may pagmamalaki at pagmamataas. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Dean Carlos, ngunit kaagad, isinara niya ang kanyang isipan at same time na sinabi sa mga kasama sa likod niya, lahat, pagkatapos ng lahat, ito ay lugar ng ibang tao. Bigyan mo ako ng pansin. Isang punto. Huwag kang bastos. Si Carlos ay nagsasalita pa rin ng may kaunting pagpigil. Maliban sa mukha ni Brandon, na hindi pa rin masyadong nagmamalasakit, narinig ng ibang mga doktor ang paalala ni Dean Carlos, at ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat ay sa wakas ay kumupas. Sa paningin ng lahat. Sa wakas ay narating ng mga eksperto mula sa Wellington visiting team ang pasukan ng passage at lumakad na may ngiti papunta kay Vice Dean Manuel na may hawak na karatula na naghihintay sa exit passage. Sa wakas ay dumating na ang makasaysayang sandali. Mahigpit na itinaas ang puso ni Philip Zeng, bahagyang ikinuyom ng kanyang mga kamay ang kanyang mga kamao, at itinoon ang kanyang mga mata kay Brian Ye. Bahagyang ikinuyom ng mga reporter ang mga kamay ng kamera. Mahigpit ding nakakulong ang sulok ng mga mata ni Vice Dean Manuel sa katawan ni Brian Ye, at mahigpit na itinaas ang isang puso. Mahal na din Carlos, mga kaibigan at eksperto mula sa Wellington Hospital, maligayang pagdating sa aming magandang China. Nagpakahirap kayo sa daan. Si Direktor Julio, na siyang pinakamataas na taong namamahala sa pagtanggap na ito, ay humakbang pasulong at unang bumati sa grupo ng mga eksperto sa Wellington Hospital. Pagkatapos magsalita, mahigpit niyang itinaas ang kanyang isipan at kinabahan na tumingin kay Brian Ye. Ang pangungusap na sinabi niya ay hindi komplikado, ito ay isang napaka-opisyal at napaka-pattern na pangungusap. Hanggat mayroong kaunting pundasyon ng Ingles at paghahanda para sa pagtanggap na ito, hindi dapat maging mahirap na isalin ito. Kung ito ay normal, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang mga problema sa pagsasalin, ngunit ngayon ay medyo nag-aalala siya. Nabanggit din ito ng mga isipan ni Vice Dean Manuel at Wen Zhang. Handa nang magsalita si Deputy Director Allison. Bagaman wala siyang karanasan sa pag-aaral sa ibang bansa, medyo tiwala pa rin siya sa kanyang antas ng Ingles. Ang neurosurgery ay isang medyo cutting-edge na paksa pagkatapos ng lahat. Maraming mga advanced na dokumento at materyales ang kailangang suriin sa mga dayuhang profesional na website. Para matuto mula sa kanila, upang matuto ng mas advanced at profesional na mga kasanayan, hindi kailanman nagpabiye si Dr. Allison sa Ingles. Binanggit din ng mga isipan ng lahat ng mga reporter na kaibigan ang kanilang mga lalamunan, at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa katawan ni Brian Ye. Ang focus ng lens ay matatag na nasa mukha ni Brian Ye, handang i-record ang makasaysayang unang sandali na ito. Hindi man lang ng ahas na kumurap ang lahat, dahil nag-aalala sila na kung kumurap sila, makakaligtaan nila ang isang napakagandang eksena. Mahal na Ace, bakit ka nandito? Gayunpaman, habang hinihigpitan ng lahat ang kanilang isipan at malapit nang makinig sa pagsasalin ni Brian Ye, isang hindi inaasahang eksena ang nangyari. Hindi pa nagsasalita si Brian Ye. Sa expert team ng Wellington Hospital, isang matangkad na lalaki ang biglang tumalon mula sa karamihan, sumugod kay Brian Ye na may ekspresyon ng pananibik, at niyakap si Brian Ye. Ito. Ano ang nangyayari? Sa pangkat ng eksperto ni Wellington, may nakakakilala ba talaga kay Brian Ye? Kilala ba ng batang ito ang mga eksperto sa Wellington Hospital? Paano kaya?
Hindi napigilan ang mga ekspresyon sa mga mukha ng lahat ng nagpahigpit ng kanilang mga isipan. Hindi, dapat nawala ang aking mga mata. O napagkamalan niya ang maling tao. Paano makikilala ni Brian Ye ang mga eksperto sa Wellington Hospital? Mariing kumurap si Philip Zeng. Ang mga reporter na hindi man lang nang ahas na kumurap ang kanilang mga mata noon, ay mariing kumurap na iniisip na dapat silang masilaw. Kahit ang mga miyembro ng Wellington Hospital's Exchange Visit Team, kabilang si Dean Carlos, ay hindi napigilan na magpakita ng hindi inaasahang tingin sa kanilang mga mukha. Hindi rin nila inaasahan na mangyayari ang gayong tagpo, at ang kanilang mga mata ay puno ng sorpresa. Masaya niyang tiningnan si Brian Ye. Nagulat din si Direktor Julio at ang iba pa. Kahit nakilala nila si Brian Ye, si Vice Dean Manuel, na nakakaalam na si Brian Ye ay nagtapos sa Oxford Medical School, ay nagulat din. Hindi niya inaasahan na may ilang eksperto sa koponan ng Wellington Hospital na nakakakilala kay Brian Ye. Agad-agad, hindi nila napigilan na magpakita ng isang pahiwatig ng sorpresa sa kanilang mga mukha. Tulad ng sinasabi ng isang lumang kasabihan ng Chino, may mga tao sa DPRK na madaling hawakan. Ngayon nakilala ni Brian Ye ang mga eksperto sa Wellington Hospital, ang susunod na pagtanggap ay magiging mas madali. Kahit na hindi maganda ang antas ng pagsasali ni Brian Ye, bibigyan man lang ng Wellington ng mukha, kaya hindi siya masyadong mag-aalala. Gayunpaman, hindi nang ahas ang kanilang mga isipan na ganap na magpahinga, at medyo nag-aalala rin sila kung nagkamali ang eksperto. Dr. Bell. Matagal na tayong hindi nagkikita. Hindi inaasahan ni Brian Ye na magiging masigasig si Dr. Bell sa kanya. Bigla siyang gumawa ng gayong trick, at nalitaw siya sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos maamoy ang malakas na amoy ng tabako kay Dr. Bell, bumalik siya sa kanyang katinoan. Itulak ang matangkad na figure ni Dr. Bell. Hindi talaga siya sanay na yakapin ng isang matangkad na lalaki na ganito, lalo na ang malakas na amoy ng tabako sa kanyang katawan. Dr. Bell. Ang isang ito na tumakbo upang yakapin si Brian Ye ay ang maalamat na Dr. Bell. Ang Dr. Wally na iyon, isa sa mga nangungunang eksperto sa neurosurgery sa mundo. Sa narinig ang pagbati ni Brian Ye, naramdaman lamang ng mga naruroon na muling kumirot ang kanilang mga puso, at tiningnan ng kanilang mga mata ang matangkad na lalaki na may ekspresyon ng hindi paniniwala. Kahit ang mukha ni Dr. Allison, na hindi kailanman nagkaroon ng anumang mga emosyon, ay nagpakita ng isang pambihirang hitsura ng pagkabigla at sorpresa at tumingin kay Dr. Bell, na hindi sinasadyang sinubukang tukuyin ang pagkakakilanlan ni Dr. Bell. Lalabas si Dr. Bell sa listahan ng exchange delegation. Ito ay isang bagay na matagal nang alam ni Dr. Allison, at isa rin ito sa mga bagay na pinakaaabangan niya para sa pagbisitang ito. Bilang isang neurosurgery doctor, si Dr. Bell ay isa sa mga mas iginagalang na eksperto sa neurosurgery, nabasa niya ang maraming propesyonal na papel ni Dr. Bell. Alam din iyon ng mga reporter na iyon. Maliban kay Brian Ye, na hindi gaanong nagbigay pansin sa bagay na ito at napakabagal na makuha ang balita, masasabing alam ng lahat ng naruroon na parehong bibisita sina Dr. Bell at Dean Carlos. Hindi sila mga doktor sa neurosurgery, at karamihan sa kanila ay hindi man lang gaanong alam tungkol sa propesyonal na larangang ito, ngunit bilang isang propesyonal na reporter, ang pinakakailangang-kailangan ay ang kakayahang magtiwala. Inanunsyo nila ang kabilang panig sa North Suburb 3rd Hospital. Pagkatapos ng listahan ng mga bisita, kaagad silang nagsagawa ng iba't ibang pagsisiyasat sa listahan ng expert team na ito isa-isa. Sa makatuwid, kahit na hindi nila naiintindihan ang larangan ng neurosurgery, malinaw sa kanila ang posisyon ni Dr. Bell sa larangan ng neurosurgery at ang posisyon ni Dr. Bell sa expert team na ito. Sa kanilang palagay, imposible lamang para kay Brian Ye na makakilala ng isang ordinaryong Wellington Hospital expert doctor. At ngayon sinabi sa kanila ni Brian Ye na ang taong yumayakap sa kanya ay si Dr. Bell. Paano sila hindi magugulat? Paano sila maniniwala? Ang mga mukha ni na Direktor Julio, Vice Dean Manuel at iba pa ay tumingin sa mukha ni Dr. Bell na may gulat na ekspresyon. Masyado silang kinakabahan kanina at hindi talaga binigyang pansin ang hitsura ng bawat isa, maliban kay Carlos. Bukod pa sa Dean bilang team leader, hindi talaga nila pinagsama ang mga larawan at pangalan ng mga eksperto ng mga expert team na ito. Dr. Bell. Kilala ng batang ito na may apelyidong Ye si Dr. Bell. Imposible. Ito ay dapat na isang ilusyon, ito ay dapat na isang pagkakamali. Sa outpatient department ng respiratory medicine, tiningnan ni Dr. Hayden Cheng sa klinika ang screen sa telepono, nanlaki ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi kapani-paniwalang ekspresyon, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyong sa kanyang mga kamao, at ang kanyang mga kuko ay direktang kinurot. Sa loob ng karne.
Simula kaninang umaga, pinapanood niya ang live broadcast ng Yanjing Live Channel, at hindi pa man niya nakikita ang mga pasyente. Anyway, pagkatapos ng mga ilang araw na ito, alam din niya na ang pagkakataon na manatili siya sa Department of Respiratory Medicine ng 3rd Beijing Hospital ay hindi magiging malaki. Sa mga nakalipas na araw, talagang naramdaman niya kung ano ang malamig na hangin, at talagang naunawaan ang kahulugan ng mga salitang sinabi sa kanya ni Dr. Thomas Wang noong nakaraang beses, at ang kahulugan ng ekspresyon sa kanyang mga mata. Oo, walang ebidensya si Dr. Thomas Wang para patunayan na ginawa niya ito, at wala siyang karapatang paalisin si Dr. Hayden Cheng nang walang pahintulot, ngunit ipinaunawa ni Dr. Thomas Wang kay Dr. Hayden Cheng kung ano ang Jiang o Lao Hot, ipinakita sa kanya na si Dr. Thomas Wang ay palaging mas totoo. Maaari itong maging napakalupit. Simula noong araw na iyon, personal na sinuri ni Dr. Thomas Wang ang kanyang pagdalo araw-araw, sinuri ang kanyang mga pasyente, at sinuri ang kanyang ugali sa trabaho paminsan-minsan. Sa loob lamang ng 3 araw, siya ay pinangalanan at pinuna ni Dr. Thomas Wang ng higit sa 3 beses. At sa senyales na ipinadala ni Dr. Thomas Wang, kinamuhian siya ng iba pang staff sa Respiratory Medicine Department, at tiningnan siya ng lahat na parang nanunuot na malamig na hangin. Sa estadong ito, plano niyang manatili sa departamento kahit ano paman. Anyway, hindi nila kayang tiisin ang ideya ni Dr. Hayden Cheng, at nag-collapse na lang sila. Kahit na hindi siya pinalayas ni na Dr. Thomas Wang at hindi nila siya pinalayas, sa ganitong paraan sa kapaligiran, hindi na siya makapanatili pa. Sa nakalipas na 2 araw, palihim siyang nagsumite ng mga resume, handa nang maghanap ng bagong trabaho. At sa bawat araw ng matinding lamig, lumakas ang galit ni Dr. Hayden Cheng kay Brian Ye. Naramdaman niya na si Brian Ye ang nagdala ng lahat. Kung hindi dahil kay Brian Ye, walang mangyayari. Iyon lang, hindi kailanman nagtrabaho si Brian Ye, at hindi niya alam kung saan nakatira si Brian Ye. Sa loob ng ilang sandali, wala siyang magawa kay Brian Ye. Maaari lamang niyang pansamantalang ipunan ang galit laban kay Brian Ye sa kanyang puso. Ngayon ang araw na dumating ang expert team mula sa Wellington Hospital. Para sa kanya, ito ay isang araw ng malaking kahalagahan. Dahil nangangahulugan ito na makikita niya ang pangit na estado ni Brian Ye sa screen ng TV. At makikita niya ang kapangitan ni Brian Ye sa maraming tao sa Yanjing. Pagkatapos magtanong na ay babroadcast ng Yanjing Live Channel ang kaganapan, binuksan niya ang kanyang telepono ng maaga at naghintay sa harap ng screen, handa nang magsimulang masaksihan ang mahalagang makasaysayang sandali na ito. Handa na siya, kahit na nakikita na ang kahihiyan ni Brian Ye. Sa sandaling nagsalita si Direktor Julio, ang kanyang puso ay naging hindi mapigil ang nasa sabik. Naghihintay na siya kay Brian Ye na halos magmukhang pangit, naghihintay kay Vice Dean Manuel, na nag-aatubili na baguhin ang kanyang desisyon at iginiit na hayaan si Brian Ye na gawin ang pagsasalin. Nagkaroon ng ikinalulungkot na ekspresyon sa mukha ni Brian Ye, naghihintay na makita ang grupo ng mga tao sa departamento na nag-iisip tungkol kay Brian Ye, kabilang si Dr. Thomas Wang, isang matigas na matanda, ay nagpakita ng pagkabigo at panghihinayang pagkatapos makita ang kapangitan ni Brian Ye. Mukhang ito. Ngunit hindi niya inaasahan na kapag lumapit siya, magtatanghal siya ng isang eksena na ganap na lampas sa kanyang mga inaasahan. Paano niya ito matatanggap? Mariing kinurap ni Dr. Hayden Cheng ang kanyang mga mata, habang binibigkas ang salitang, imposible, sa kanyang puso, mariin na nanlaki ang kanyang mga mata, at tumingin siya sa screen. Oo, imposible para kay Brian Ye na makakilala ng isang eksperto sa Wellington, lalo na si Dr. Bell. Patuloy na sinasabi ni Dr. Hayden Cheng sa kanyang sarili sa kanyang puso na naramdaman niya na ang taong tumakbo upang yakapin si Brian Ye ay tiyak na hindi maaaring si Dr. Wars, at maaaring matuklasan ng taong iyon na ito ay isang insidente lamang ng ulang at inamin niya ang maling tao. Ace. Hindi pa niya naririnig na may English name si Brian Ye na tinatawag na Ace. Nang nakatitig ang tingin ni Dr. Hayden Cheng sa screen, nagkataong bumaling din ang camera lens sa mukha ni Simon Hua, at ang screen ay malapit sa loob ng halos 3 segundo. Nang mag-freeze ang larawan, ang mukha ni Dr. Hayden Cheng ay agad na naging mapatla, pagkatapos ay naging asul, pagkatapos ay lila. Ang mukha sa screen ay halos eksaktong kapareho ng mga larawan ni Dr. Wally sa iba't ibang materyales na nakita niya dati. At sa mukha ni Simon Hua, nakatitig siya kay Brian Ye na may ngiti, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapahalaga at pagiging malapit, at walang senyales ng pagkilala sa maling tao. Sa paliparan, ang labasan ng International Entry Channel upang salubungin ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital.
Ang mga tingin ng lahat, habang tinitingnan nila si Dr. Wally, na tumingin kay Brian Ye na may ngiti sa kanyang mukha tulad ni Maitreya, lahat ng ekspresyon sa kanyang mukha ay natulala. Makikilala ni Dr. Hayden Cheng na ang taong ito ay talagang si Dr. Bell, at natural din nila itong nakilala. At dahil mas malapit sila, mas malinaw nilang nakikita kaysa kay Dr. Hayden Cheng. Kilala pala ni Brian Ye si Dr. Bell. Hindi tama iyon, tama ba nakilala pala ni Dr. War si Brian Ye? Alam ni Brian Ye si Dr. Bell at alam ni Dr. Bell si Brian Ye. Bagaman mula sa pananaw ng pagpapalitan ng mga mathematical equal sign, tila pareho sila, ngunit alam ng lahat na iba ang kahulugan. Alam ng lahat si Dr. Bell, ngunit hindi kilala ni Dr. Bell ang lahat. Tanging napakakaunting tao ang maaaring magkaroon ng pagkakataong makilala ni Dr. Bell at maalala. Para dito, ang mga taong ito sa expert team ng Wellington Hospital ay may mas malalim na pag-unawa. Mas kilala nila si Dr. Bell, kaya mas alam din nila kung gaano kahirap hayaan si Dr. Bell na makilala at maalala. Lalo na para sa isang taong Chino. Sino man na may kaunting kaalaman tungkol kay Dr. Bell ay alam na si Dr. Bell ay palaging isang mahirap na tao ng huwaksiya. Hindi pa katagalan, nagrereklamo pa rin si Dr. Bell tungkol sa biyaheng ito sa China. Ngunit ngayon, si Dr. Wally ay napakagiliw sa isang taong Chino. Mayroon bang napakabihirang paghanga sa kanyang mga mata? Pagkatapos ng isang maikling pagkabigla, tiningnan ng mga miyembro ng Wellington Expert Team si Brian Ye nang may pagtataka, na gustong makita kung ano ang espesyal sa taong ito na maaaring magpatingin kay Dr. Wally ng napakataas. Paano ito posible? Ang tingin ni Philip Zeng ay blanko na nakatitig sa ganap na imposibleng tagpong ito, at kay Simon Hua na tumingin kay Brian Ye na may ngiti sa kanyang mukha, ang kanyang mukha ay puno ng hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Paano kaya? Ang mga ekspresyon sa mga mukha ng mga reporter ay lahat mapurol, at ang mga mata ng lahat ay puno ng hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Ang Yanjing Live Channel ay nagsasagawa ng live na komentaryo. Ang host na nagsasabi pa rin na maaaring nagkamali siya ng pagkakakilanlan sa tao ay biglang nawalan ng boses, at ang screen ng TV ay biglang naging kakaibang tahimik. Ace, napakasaya kong makita kang muli. Tila hindi napansin ni Dr. Bell ang pagiging hindi pangkaraniwan ng mga tao sa paligid niya, at masaya lamang siyang nagsalita sa kanyang sarili. Ang sinabi ni Dr. Bell ay ganap na nagpatunay sa katotohanan na kilala niya si Brian Ye. Dati, may pahiwatig ng pag-asa at mga kaisipang flok sa aking puso. Umaasa ako na gumawa lamang ng ulang si Simon Hua, at naramdaman lamang nina Dr. Hayden Cheng, Philip Zeng, at ng mga reporter na ang kanilang mga puso ay ganap na lumulubog. Pagkatapos bumaba, ang huling piraso ng kaisipang flok sa aking puso ay pinatay din. Well, Dr. Wally. Hindi inaasahan ni Brian Ye na magiging masigasig si Simon Hua sa kanya, at ang hitsura sa kanyang mukha ay medyo walang magawa, ngunit hindi nag-abala si Simon Hua sa mga mata ng iba. Bilang isang tagasalin, hindi niya sila maaaring alalahanin, kahit na hindi niya alalahanin ang mga mata ng mga taong iyon. Hindi ko malilimutan ang posisyon at tungkulin ng kanyang tagasalin, at hindi ko maiiwan ang iba pang mga eksperto sa Wellington Hospital, Manuel Zhao, Direktor Julio at iba pang mga pinuno. Binuka niya ang kanyang bibig, inayos ang wika, at malapit nang makipag-usap kay Simon Hua upang muling masabi niya ang nakaraan sa ibang pagkakataon. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, pinutol siya ni Simon Hua. Ikaw na bata, bakit ka nandito? Huwag mong sabihin sa akin, bumalik ka na sa China para magtrabaho, at nasa Third People's Hospital ka sa hilagang suburb ng Yanjing City. Tila may naalala bigla si Simon Hua, nakatitig kay Brian Ye na may hindi makapaniwalang tingin sa kanyang mukha. Anong tono ito? Anong ekspresyon? Ano ang ibig mong sabihin na huwag sabihin sa kanya? Pabalik sa China, ano ang nangyari sa trabaho sa Beijing Third Hospital? Sa pagkarinig sa sinabi ni Simon Hua, biglang sumimangot ang mga kilay ni Brian Ye. Kung ito ay pribado, ayos lang para sabihin ito ni Simon Hua, ngunit sa isang pampublikong lugar, na may napakaraming taong nanonood, sa hilagang suburb paano masasabi ni Manuel Zhao, ang direktor ng ikatlong bahay, iyon kapag narito siya. Pagkatapos ng isang flash ng pagkadismaya na sumilay sa kanyang mga mata, handa si Brian Ye na mahigpit na pabulaanan si Wally at ipahayag ang kanyang posisyon kay Dr. Wally. Ngunit hindi pa nagsasalita si Brian Ye, at si Dean Carlos sa tabi niya ay nakatugon na at unang nagsalita. Mahal na Simon Hua, hindi mo ba planong ipakilala sa amin ang kaibigang ito? Si Dean Carlos, na napagtanto na ang lumang problema ni Dr. Wally ay nakagawa muli, ay mabilis na tumalikod, at tinanong si Brian Ye na may ngiti sa kanyang mukha. Haha!
Mahal na din Carlos, hayaan mo akong ipakilala sa iyo. Ito si Dr. Ace, isang napakatalentadong orthopedic surgeon. Gayunpaman, palagi kong nararamdaman na hindi niya pinili ang aming neurosurgery bilang bahagi ng kanyang buhay. Malaking pagkakamali, ang kanyang talento sa neurosurgery ay ang pinakamahusay na nakita ko, wala. Ace, talaga? Dapat ka talagang pumunta sa aming neurosurgery sa loob ng maraming taon, naisip mo na ba ito? Gusto mo bang sumunod sa akin? Gusto mo bang lumipat sa neurosurgery? Tinitiyak ko sa iyo na ang pinto ng neurosurgery sa Wellington Hospital ay palaging bukas sa iyo, Dean Carlos, sa tingin mo ba? Sa pagkarinig sa sinabi ni Carlos, agad na lumipat ang atensyon ni Ace, at hindi niya alintana ang patuloy na pag-aalala kung bakit narito si Brian Ye. Agad niyang ipinakilala si Brian Ye kay Dean Carlos na may nasasabik na ekspresyon. Sa kalagitnaan lamang ng pagpapakilala, bigla siyang may naalala, tumingin kay Brian Ye na may ikinalulungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, at direktang nagsimulang hikayatin si Brian Ye na lumapit. Maliban kay Direktor Julio at Manuel Jao, ang mga taong ito na may masamang Ingles, lahat ay nagmukhang naguguluhan, at hindi alam kung ano ang sinasabi ng doktor na ito o kung bakit biglang nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mga nakakaintindi ng Ingles ay nakinig sa mga salita ni Simon Hua, at nakaramdam ng pagkabigla pagkatapos na hindi makapagsalita kay Simon Hua, lalo na ang mga eksperto sa Wellington Hospital. Ang pinakamahusay na talento. Wala sa kanila. Sobrang taas ng opinyon ni Dr. Wally sa lalaking Chino na ito. Sa pakikinig sa pagtatasa ni Dr. Bell kay Brian Ye, ang ilan sa mga kabataan sa expert team ay tumingin sa mga mata ni Brian Ye, at medyo nagseselos sila. Hindi pa nila nakikitang nagbigay ng gayong mataas na pagsusuri si Dr. Bell sa sinuman. Kahit ang hitsura sa mukha ni Dean Carlos ay hindi napigilan na medyo magulat. Bilang isang dating kasamahan ni Dr. Bell, alam na alam niya ang ugali at pananaw ni Dr. Bell, at alam niya kung gaano kataas ang kanyang paningin. Bumaling ang kanyang tingin kay Brian Ye, na may espesyal na kahulugan bilang karagdagan sa aksidente. Gayunpaman, hindi niya sinundan ang mga salita ni Professor Wally. Bagaman ganap siyang naniniwala sa pananaw ni Wally, pagkatapos ng lahat, hindi pa rin niya alam ang tungkol kay Brian Ye, at siya ay isang maingat na tao. Bukod pa rito, sa okusyong ito. Hindi angkop na sabihin ang anumang bagay, ang sasabihin ngayon ay hukayin sa publiko ang sulok ng Beijao Third Courtyard, na siyang host na tumatanggap sa kanila. Ang taong ito na si Simon Hua ay maaaring magsalita ng walang katotohanan anuman ang anuman, ngunit hindi siya maaaring maging kasing baliw ni Simon Hua, at hindi siya maaaring maging masyadong bastos sa teritoryo ng Chino. Mas mainam na maging mas maingat. Kung ang mga tao sa Wellington Hospital ay nagulat lamang pagkatapos marinig ang sinabi ni Brandon, ang mga reporter na nakakaintindi ng Ingles ay nasa isang direktang kaguluhan. Orthopedist. Ang pinakatalentado sa larangan ng neurosurgery. Hindi ba siya isang internist? Paano siya naging orthopedic doctor kay Brandon? Dahil siya ay isang orthopedic surgeon, paano nalaman ni Dr. Wally na si Brian Ye ay napakatalentado sa larangan ng neurosurgery? Inamin ba ni Dr. Bell ang maling tao? O ito ba ay isang pagdulas ng dila? O mayroon bang ibang dahilan? Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Brian Ye at Simon Hua. Bagaman hindi naiintindihan ni na Manuel Jao at iba pa ang Ingles, naramdaman nilang may mali, at tumingin kay Brian Ye. Tiningnan din ni Dr. Allison si Brian Ye na may ilang komplikadong mata. Bilang isang taong personal na nakakita sa mga kasanayan ni Brian Ye sa neurosurgery, hindi siya nakaramdam ng labis na pagkabigla sa sinabi ni Brandon. Kung may sasabihin siyang hindi inaasahan, iyon ay, alam niyang nagulat din si Brian Ye. Ang talento sa larangan ng neurosurgery, at ilang sorpresa na ang major ni Brian Ye ay talagang orthopedics. Ngunit ang mga aksidenteng ito ay mabilis na naibsan. Dahil kilala ni Dr. Bell si Brian Ye, ipinaliwanag na nito ang problema. Tungkol naman sa orthopedics. Sa pag-iisip tungkol sa propesyonal na pagganap ni Brian Ye sa orthopedics sa panahon ng emergency operation na iyon, hindi masyadong mahirap maunawaan. Pagkatapos ng ilang mga aksidente, ang mga salita ni Dr. Allison kay Brandon ay higit pa sa isang pakiramdam ng kaginhawahan. Bagaman palagi niyang tinutupad ang kanyang pangako at pinanatili ang mga lihim ni Brian Ye, sa totoo lang, hindi niya naiintindihan si Brian Ye, at hindi niya naiintindihan kung bakit itinatago ni Brian Ye ang mga ito. Ang ganitong uri ng hindi pagkakaunawaan ay naglalagay ng maraming presyon sa kanya, lalo na dahil ang bagay na ito ay lumalabag pa rin sa kanyang mga prinsipyo ng buhay at pagkilos sa ilang aspeto.
Ngayon ay binuksan ni Brandon ang bagay, at malamang na ang buong bagay ay mapupunit, hayaan ang bagay na ito na ganap na lumabas, na nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kadalian ng pagbaba ng isang mabigat na pasanin at nakakakita ng pag-asa. Kahulugan. Ngunit habang humihinga ng maluwag, hindi niya mapigilan na mag-alala ng kaunti para kay Brian Ye. Ano man ang dahilan kung bakit ayaw itong ipaalam sa publiko ni Brian Ye, naniniwala siya na si Brian Ye ay napakatagal, at dapat mayroong dahilan para sa pagiging matigas ang ulo. Kung talagang ginawa itong publiko, magkakaroon ba ito ng anumang masamang epekto kay Brian Ye? Hindi maganda. Napagtanto ni Brian Ye na may mali sa sandaling magsalita si Dr. Wally. Ngunit hindi pa rin niya inaasahan na magiging napakasama. Orihinal niyang naisip na sa pinakamagaling, ipakikilala ni Dr. Bell kay Carlos at sa iba pa ang tungkol sa kanyang internship sa Wellington Hospital, at ipakilala siya bilang isang doktor na nagmamayor sa orthopedic sa Oxford Medical School. Hindi naisip ni Brian Ye na may anumang sasabihin tungkol dito. Anyway, kung naghihintay si Manuel Zhao para sa mga taong nakakaalam ng kanyang mga kwalifikasyon sa akademiko, alam niya na isa sa mga degree na kanyang pinagkakadalubhasaan sa Oxford Medical School ay orthopedic surgery. Nang makita niya si Wally, alam niya na maaaring hindi niya maitago ang mga bagay tungkol sa kanyang edukasyon. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng gayong kalaking bibig si Dr. Bell, kaya hindi maaasahan, at bigla siyang babaling sa neurosurgery mula sa kanyang pagpapakilala. Namutla ang mukha ni Brian Ye sa sandaling marinig ang sinabi ni Simon Hua. Sa kanyang puso naramdaman lamang niya ang panghihinayang na ang kanyang mga bituka ay kulay asul lahat. Alam niya na noong siya ay nasa Wellington Hospital, hindi siya lalaban sa kanya, hindi siya makikipagtalo sa kanya, at hindi niya patutunayan sa kanya na ang mga Tsino ay maaaring matuto ng maayos. Ang Western medicine ay isa ring walang kahulugang problema na maaaring gumawa ng mga operasyon ng maayos. Ang lakas ay lakas. Ang mga taong huwaksiya ay nakakayang matuto ng mga kasanayan sa medisina, kaya paano nila mapapatunayan sa iba? Ano ang pinatunayan niya? Ang matigas ang ulo na matandang lalaki na ito ba ay may kinikilinggan pa rin laban sa mga Tsino? Dean Carlos, masyadong pinupuri ni Dr. Wally. Huwag kang maniwala sa kanya. Ang neurosurgery ko ay isang libangan lamang. Mayroon lamang akong ilang mababaw na pag-unawa. Walang talento. Pagkatapos makabawi, nagmadaling sinabi ni Brian Ye kay Dean Carlos na may kaunting pagkapahiya. Ito ay isang tunay na London accent. Sa pakikinig sa mga salita ni Brian Ye, muling nagbago ang mga mukha ng mga reporter ng media na iyon. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Brian Ye. Si Brian Ye ay bumati na kay Brandon, ngunit dahil nagulat ang lahat sa katotohanan na kilala ni Brandon si Brian Ye noong panahong iyon, sinabi ni Brian Ye. Ito ay isang napakakaraniwang parirala, kaya hindi ito nakakuha ng atensyon ng sinuman. Sa sandaling ito, bagaman ang sinabi ni Brian Ye ay hindi isang partikular na propesyonal o komplikadong pangungusap, lahat, hanggat mayroon silang isang tiyak na pangunahing kaalaman sa Ingles, ay maaari nang maramdaman ang mga kasanayan sa Ingles ni Brian Ye. Isang tunay na London accent at tumpak na pagpapahayag ng bokabularyo. Maaaring hindi ito maipaliwanag kung gaano kataas ang antas ng Ingles ni Brian Ye, ngunit malinaw na ang antas ni Brian Ye ay hindi kasing sama ng naisip nila dati. Ang apelyidong Ye na ito. Paano naging napakagaling ng kanyang antas ng Ingles? Ang mga umasa na hindi maganda ang mga kasanayan sa Ingles ni Brian Ye sa wakas, tulad ni na Philip Zeng, Dr. Hayden Cheng at iba pa, na ang mga mata ay ganap na patay na kulay abo. Sa sandaling ito, alam nilang lahat na ganap na imposibleng panoorin si Brian Ye na nagpapahiya sa kanyang sarili ngayon. Sa antas ni Brian Ye, kahit na hindi niya kayang nakawin ang palabas, tiyak na walang posibilidad ng kahihiyan. Haha! Alam ko na si Dr. Brian Ye, isang nangungunang estudyante ng Oxford University Medical School, ay tiyak na hindi magkakaroon ng masamang Ingles. Dapat tama na hilingin sa kanya na gawin ang pagsasalin ngayon. Kahit si Vice Dean Manuel, na hindi man lang naiintindihan ang Ingles, ay nakaramdam ng pagkaasiwa kapag nakikinig sa malakas na London accent ni Brian Ye. Ang huling chord sa kanyang puso ay ganap na nakarelax, ang kanyang mukha ay ganap na nakarelax. Puno ng maliwanag na ngiti. Sa ngayon, ganap na siyang nakahinga. Ganap niyang natukoy na ganap siyang tama nang hilingin niya kay Brian Ye na gawin ang pagsasali na ito. Ano man ang susunod na profesional na pagsasali ni Brian Ye sa neurosurgery, ang tagpong ito, maaari itong ipagtapat, at tiyak na hindi ang maling tao. Bukod dito, dahil kilala ni Brian Ye at ng isang nangungunang eksperto tulad ni Dr. Bell ang isa't isa, paano sila hindi makakapagsali ng maayos? Ganap na pinakawala ng puso ni Direktor Julio, at ang hitsura sa kanyang mukha ay naging masayang-masaya.
Hindi lamang ang mga tao ng Huaxia Kingdom ang nagulat at nagulat, kahit ang mga eksperto sa Wellington, kabilang si Dean Carlos, ay hindi napigilan na magpakita ng hindi inaasahang tingin sa kanilang mga mata. Kung ikukumpara sa mga reporter ng Huaxia Kingdom, mas kilala nila si Brian Ye. Gaano kaitoto ang pagbigkas, at kung gaano katumpak ang ekspresyon. Sa paggunita sa paghanga ni Dr. Bell kay Brian Ye, sinimulan pa nga nilang isipin kung si Brian Ye ay isang Chino na lumaki sa London, England. Mababaw na pag-unawa. Ace, iniinsulto at pinagdududahan mo ang aking profesional na pag-unawa. Lumaki ba si Dr. A sa England? Nang marinig ni Dr. Bell ang sinabi ni Brian Ye, nabalisa siya, nanlaki ang kanyang mga mata, at gusto lamang niyang sabihin ang isang bagay, ngunit saan papayagan ni Dean Carlos na magpatuloy siya. Agad niyang pinutol si Simon Hua, at tumingin kay Brian Ye nang may pagtataka. Dean, sa tingin mo ba lumaki si A sa England? Sinabi ko na ang batang ito ay dapat na lumaki sa England, ngunit hindi pa rin niya inaamin. Sa sandaling marinig ni Dr. Bell ang sinabi ni Carlos, agad siyang naging masigla. Pagkatapos makipagtalo at ihambing kay Brian Ye, nakita niya ang mga pambihirang talento at kasanayan sa medisina ni Brian Ye, at iginiit niya na lumaki si Brian Ye sa Britain, at maaaring mayroon siyang British blood. Hindi, lumaki ako sa China. Hindi pinansin ni Brian Ye ang mga kalokohan ni Dr. Wally at direktang sinabi kay Dr. Carlos. Ang sinabi niya ay hindi kasinungalingan. Nang una niyang makilala ang matanda, siya ay 9 na taong gulang. Bago siya mag-9, talagang pinalaki siya sa China, sa lupain ng Yanjing. Oo, medyo mahusay magsalita si A sa Ingles. Kung hindi mo ito sasabihin, iisipin kung lumaki ka sa London. Ang tingin ni Carlos ay puno ng taos-pusong pagpapahalaga, hindi ko alam kung paano nagkakilala sina Dr. Ace at Dr. Bell. Si Ace ay isang estudyante ng Oxford University Medical School. Nagkaroon siya ng internship sa aming ospital noong panahong iyon. Sa pagtatapos ng panahon ng internship, paulit-ulit ko siyang pinayuhan na manatili sa aming ospital, ngunit kailangan niya paring umalis. Siya talaga ay isang taong hindi nakakaalam ng mabuti o masama. Nagagalit ako kapag iniisip ko ito. Hindi napigilan ni Dr. Bell na muling sumabat at nagpasabog ng bomba. Ang pinsala ng bomba sa mga eksperto sa Wellington Hospital ay hindi masyadong malaki. Narinig ng mga eksperto na si Brian Ye ay nagtapos sa Oxford University at nagkaroon ng internship sa kanilang Wellington Hospital. Bagaman medyo aksidente, mayroon pa rin naman. Ang nakaraang pagpapatibay at pagpapahalaga ni Dr. si kay Brian Ye ay nagsilbing simento, kaya mabilis siyang nakahinga, at naisip pa na ito ay isang bagay na kurso. Ang mga maaaring patotohanan ni Dr. Wally, nagtapos sa Oxford University at maaaring pumasok sa Wellington Hospital para sa internship, ano ang kakaiba? Ngunit ang bombang ito ay isang king bomb para sa mga reporter na iyon. Ang halaga ng pinsala na dinala sa kanila ay masasabing napakalaki. Oxford University Medical School. Paano ang paaralan ng pheasant? Paano ang magagandang araw? Kahit na hindi nila alam ang world rankings ng mga medical school ng Oxford University, ilang tao ang hindi nakakaalam ng 4 na gininto ang palatandaan ng Oxford University. Kahit na ang Oxford University ay isang sweeping major, ito rin ay Oxford University. O isang internship sa Wellington Medical College. Ang isang ito ay mas nakamamatay. Ang target ng pagtanggap na ito ay ang delegasyon mula sa Wellington Hospital. Dapat ay sapat na ang nagawa ng lahat para sa Wellington Hospital. Malinaw sa kanila kung anong uri ng lakas ang kailangan para makapasok sa Wellington Hospital para sa internship. Ang Oxford University Medical School ay maaaring may daan-daan o libu-libong nagtapos bawat taon, ngunit maaaring mayroon lamang 12-12 ng mga mag-aaral na maaaring pumasok sa Wellington Hospital para sa internship. Paano ang isang taong maaaring pumasok sa Wellington Hospital para sa isang internship ay maaaring maging isang paaralan ng pheasant sa UK, na nag-aaral sa loob ng 4 na taon at walang mga kasanayan sa pag-aaral? Naisip ng mga reporter ang mga paghahayag tungkol kay Brian Ye nitong mga araw na ito, at ang mga mataas na tanong tungkol sa Beijing 3rd Hospital at Brian Ye, bawat isa sa kanila ay naramdaman na ang kanilang mga pisngi ay malubhang na sample. Lalo na ang mga personal na sumulat at nag-edit ng kapana-panabik na artikulong iyon, at nanumpa na nagsasabi na si Brian Ye ay isang taong walang pinag-aralan. Kapag iniisip nila ito, paulit-ulit nilang binibigyang diin ang ebidensya sa artikulo. Hindi ko mapigilan na uminit ang aking mga pisngi, at gusto kong maghanap ng lugar para tahiin ito. Hindi inaasahan ni Dr. Allison na magiging ganito kalaki ang background ni Brian Ye, at ang kanyang resume ay napakagaling, at ang hitsura sa kanyang mukha ay hindi mapigilan na magpakita ng isang tingin ng pagkabigla.
Bagaman palagi niyang alam na napakagaling ni Brian Ye, alam din niya na si Brian Ye ay bumalik mula sa pag-aaral sa UK, ngunit talagang hindi niya nalaman kung saang paaralan nagtapos si Brian Ye. Pagkatapos magulat, hindi napigilan ang kanyang mga mata na maging komplikado muli. Ang tanong na bumabagabag sa kanya mula nang makilala niya si Brian Ye ay muling pumasok sa kanyang isipan. Anong klaseng tao si Brian Ye? Ano ang naranasan mo dati? Sa edad na tulad niya na puno ng dugo at humahabol sa katanyagan at kapalaran, lahat ng kanyang mga kapantay ay desperadong sinusubukang maging sentro ng karamihan, desperadong sinusubukang sumikat, ngunit tila desperadong sinusubukan ni Brian Ye na itago ang kanyang liwanag. Paano siya magiging napakaloki? Mahal na din Carlos, minsan ay maswerte akong nagkaroon ng internship sa Wellington Hospital at nagtanong ako kay Dr. Bell para sa ilang tanong. Hindi pinansin ni Brian Ye ang mga kasikatan ni Ace at ipinaliwanag kay Carlos, sa pagsasalita, gusto ko ring pasalamatan ang Wellington Hospital para sa pagkakataon at sa mga propesor para sa kanilang tulong at patnubay sa panahon ng aking internship. Haha, lumalabas na, kaya sinabi ko iyon, dati kaming mga kasamahan, at hindi namin inaasahan na magkita kami sa Huaxia country. Ito ba ang madalas sabihin ng mga Chino tungkol sa kapalaran? Tumawa si Carlos at commendat kay Brian Ye. Ito ay talagang kapalaran, at masaya rin akong makita ang pagdating ng iyong kamahalan din Carlos at lahat ng mga eksperto sa China. Ngumiti rin si Brian Ye, pagkatapos ay lumingon at itinuro sina Vice Dean Manuel, Direktor Julio at iba pa na naiwang tuyo sa loob ng ilang sandali. Mahal na Dean Carlos, hayaan mo akong ipakilala sa iyo. Ito ang aming Feng Sihua. Direktor Feng ay ang pinuno ng aming Department of Health, at ito si Vice Dean Manuel ng aming Beijing 3rd Hospital. Lahat sila ay narito upang salubungin ka sa paliparan. Salamat. Salamat sa iyong sigasig. Napakabait mo. Mabilis na iniabot ni Dean Carlos ang kanyang mga kamay kay Direktor Julio at Manuel Zhao na may nagpapasalamat ng ngiti sa kanyang mukha, at same time na nagpasalamat sa kanila. Agad na isinali ni Brian Ye ang kanyang mga salita. Haha, hindi mo kailangang maging magalang. Ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital ay lahat ng aming mga kilalang panauhin. Ang aming China ay isang bansa ng kagandahang asal. Ito ang aming kagandahang asal na tanggapin ang mga kilalang panauhin mula sa malayo. Nagmamadaling tumawa si Direktor Julio. Pagkatapos magsalita, bumaling ang kanyang mga mata kay Brian Ye, at ngumiti si Brian Ye ng direkta at isinalin ang mga salita ni Direktor Julio kay Dean Carlos at sa iba pa. Sa pakikinig sa mabilis at mahusay na pagsasali ni Brian Ye, tumpak na ekspresyon, at tunay na accent, ang mga reporter na nakakaintindi ng Ingles ay tumanggap ng pinakakumpletong suntok muli. Sa sandaling ito, ganap nilang natukoy na ang lahat ng kanilang nakaraang mga paghahayag at ulat tungkol kay Brian Ye ay lahat ng katawa-tawang biro. Ang antas ng Ingles na ipinakita ni Brian Ye ay hindi mas mababa kaysa sa mga propesyonal na diplomatikong tagasalin. Hindi siya kwalipikadong maging tagasalin. Kung hindi siya kwalipikado, ilang kwalipikadong tagasalin sa mundong ito? Mahinang Ingles. Kung hindi masama ang kanyang Ingles, kung gayon ano sila? Sa mga nakalipas na araw. Ito ay kahit isang malaking biro. Maaari bang mabawi ang antas na ito ng Ingles sa pamamagitan ng kasamaan ng mga nakalipas na araw? Kung mayroong gayong mahiwagang cram school, kung gayon lahat sila ay nag-sign up para sa cram school. Bagaman hindi naiintindihan ni Direktor Julio ang Ingles, nakikita pa rin niya ang mahusay na accent at kumpiyansang ekspresyon ni Brian Ye. Masasabing labis siyang nasisiyahan sa pagganap ni Brian Ye. Si Brian Ye ay hindi lamang hitsura. Siya ay isang taong may talento, gwapo, at ang loob ay pambihira. Ang antas na ito ng Ingles ay malinaw na medyo mababa. Ang mas nakakasya sa kanya ay kilala pa rin ni Brian Ye ang mga tao sa Wellington, at nakikita ang mga eksperto sa Wellington Hospital. Ang mga mata ni Brian Ye ay malinaw na napakagalang. Masasabing perpektong nakumpleto ni Brian Ye, hindi nakumpleto niya ang gawaing pagsasalin na ito ng ilang beses na lampas sa kanyang mga inaasahan. Tiningnan ni Direktor Julio ang tingin ni Brian Ye, puno ng paghanga, hindi lamang kay Brian Ye, kundi pati na rin ang tingin kay Manuel Zhao ay naging labis na hinahangaan. Si Mr. Manuel, gaya ng inaasahan, ay medyo mas maingat pa rin. Mula sa pananaw ng mga tao, ito ay talagang mahusay. Sa kabutihang palad, sa simula, iginiit ni Manuel Zhao na gamitin ang Brian Ye na ito, kung hindi, halos makaligtaan siya ng isang talento. Ang mga magulong media na iyon, sa buong araw, alam nila na ginugulo nila, at ang mga chismis na walang ebidensya ay iniulat din ng malinaw, at halos makaligtaan nila ang aking malaking kaganapan. Sa pagbabalik tanaw, hindi ako nakipag-usap sa mga taong iyon mula sa propaganda department.
Huwag isipin na kung ang mga pinuno ng aming departamento ng kalusugan ay hindi direktang nag-aalaga sa iyo, hindi ka nila matutulungan. Lihim na nagalak si Direktor Julio sa kanyang puso at nagpasalamat kay Manuel Joao para sa kanyang pagtitiyaga. Sa kanyang puso, kinamuhian din niya ang media na sumulat ng walang habas at halos na impluwensyahan ang kanyang desisyon. Pagkatapos gumawa ng desisyon, kailangan kong pumunta sa mga pinuno ng propaganda department na namamahala sa news media upang humingi ng paliwanag, at makipag-ayos sa media. Ito ay para kay Brian Ye at Manuel Joao na siniraan ng napakatagal at nagdusa ng labis. Isang pahayag mula sa mga nagreklamong nasasakupan ay nagpakalma rin sa galit sa kanilang mga puso. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.